John chapter 11. Ang pagkamatay ni Lazarus. Nagkasakit ang isang lalaki, si Lazarus na taga Bethany. Doon din nakatira ang magkapatid na sina Mary at Martha. Si Mary ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon. Tapos, pinunasan niya ito ng buhok niya. Kapatid niya si Lazarus, yung may sakit, pinasabi ng magkapatid kay Jesus, "Lord, may sakit ang mahal mong kaibigan." Nang marinig to ni Jesus, sinabi niya, "Hindi matatapos sa kamatayan ang pagkakasakit ni Lazarus. Nangyari ito para bigyan ng papuri ang Diyos at dahil diyan, pararangalan ang Son of God." Mahal ni Jesus si Martha at ang kapatid niyang babae at si Lazarus. Pero nung nabalitaan niyang nagkasakit si Lazarus, nagstay pa siya ng 2 araw sa lugar kung nasaan siya. Sa kanya sinabi sa mga disciples, "Bumalik tayo sa Judea." Sumagot ang mga disciples, "Teacher, di ba gusto kang batuhin ng mga tao doon nung kailan lang? Tapos ngayon, gusto niyong bumalik?" Sinabi ni Jesus, "Di ba may 12 hours sa isang araw? So hindi madadapa ang mga naglalakad pag umaga kasi nakikita nila ang liwanag ng mundo. Pero nadadapa ang mga naglalakad sa gabi kasi walang ilaw." Sinabi pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazarus, pero pupunta ako para gisingin siya." Sumagot ang mga disciples, "Lord, kung tulog lang siya, gagaling yon." Ibig sabihin ni Jesus, namatay na si Lazarus. Pero akala nila tungkol sa pagtulog lang ang sinasabi niya. Kaya pinrangka sila ni Jesus, "Patay na si Lazarus. Pero para sa inyo, mabuti na rin na hindi niya ako kasama para maniwala kayo. Tara na, puntahan natin siya." Sinabi ni Thomas, yung tinatawag na kambal, sa mga kasamahan niyang disciples, "Sumama na rin tayo para mamatay tayong kasama ang teacher." Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Nung dumating si Jesus, nalaman niyang 4 days nang nakalibing si Lazarus. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany sa Jerusalem at maraming Jews ang pumunta para makiramay kina Martha at Mary sa pagkamatay ng kapatid nila. Sinalubong ni Martha si Jesus nung nabalitaan niyang parating na ito, pero nagstay si Mary sa bahay. Sinabi ni Martha kay Jesus, "Lord, kung nandito po sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Pero kahit ngayon, alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Mabubuhay ulit ang kapatid mo." Sagot ni Martha, "Alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw." "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay," sabi ni Jesus. "Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin." "Naniniwala ka ba dito?" "Yes, Lord," sagot niya. "Naniniwala akong ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo." Umiyak si Jesus. After sabihin ni Martha ito, umuwi siya. Tinawag niya ang kapatid niyang si Mary at sinabi in private, "Nandito ang teacher at tinatawag ka." Nang marinig to ni Mary, nagmadali siyang tumayo at sinalubong si Jesus. Nandun pa si Jesus kung saan siya sinalubong ni Martha at di pa siya pumapasok sa bayan. Nagmamadali lumabas si Mary. Sinundan siya ng mga nakikiramay kasi akala nila sa libingan siya pupunta para doon umiyak.
Dumating si Mary sa lugar kung nasaan si Jesus at umiiyak siya sa paanan ni Jesus. Sinabi ni Mary, "Lord, kung nandito sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko." Nang makita ni Jesus na umiiyak si Mary at ang mga taong kasama niya, nabagabag siya at na-touch. Nagtanong si Jesus, "Saan niyo siya nilibing?" "Sumama po kayo at tingnan niyo, Lord," sagot nila. Umiyak si Jesus. Sinabi ng mga tao, "Tingnan niyo kung gaano niya kamahal si Lazarus." Pero may ilang nagsabing, "Di ba pinagaling niya yung bulag? Di ba niya kayang gumawa ng paraan para hindi sana namatay si Lazarus?" Binuhay ulit si Lazarus. Nabagabag ulit si Jesus. Pumunta siya sa libingan sa isang kuweba na may malaking bato na nakatakip sa entrance. Inutos ni Jesus, "Alisin niyo ang bato." Sumagot si Martha, yung kapatid ng namatay, "Lord, 4 na araw na siya dyan, siguradong masama na ang amoy niyan." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Di ba, sinabi ko sa iyo na makikita mo ang kadakilaan ng Diyos kung mananalig ka." Pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, "Tatay, salamat at pinapakinggan mo ako. Alam kong pinapakinggan mo ako lagi, pero sinabi ko to para sa mga taong nandito, para maniwala silang pinadala mo ako." After niyang sabihin ang mga to, sumigaw siya, "Lazarus, lumabas ka." Lumabas ang taong namatay. Balot ng tela ang mga kamay at paa niya at may tela ding nakabalot sa mukha niya. Inutusan sila ni Jesus, "Tanggalin niyo ang mga tela para makalakad siya." Ang plano laban kay Jesus. Nakita ng maraming bumisita kay Mary ang ginawa ni Jesus, kaya naniwala sila sa kanya. Pero may ibang pumunta sa mga Pharisees at sinabi ang mga ginawa ni Jesus. So, ginather ng mga Pharisees at chief priests ang council at sinabi nila, "Anong gagawin natin? Sobrang dami niyang ginagawang himala. Kung hahayaan natin siya, maniniwala ang lahat sa kanya at darating ang mga Romans at wawasakin ang temple natin, pati ang bansa natin." Isa sa kanila, si Caiaphas, ang high priest noong taon na yon. Sabi niya, "Di kayo nag-iisip? Di nyo ba na-realize na mas mabuti may isang taong mamatay para sa lahat kesa sa mawasak ang buong bansa?" Actually, hindi galing sa kanya yung sinabi niya. Pero dahil siya ang high priest noong taon na yon, nag-prophesy siyang mamamatay si Jesus para sa mga Jews. Hindi lang para sa kanila, pero para ma-unite ang mga anak ng Diyos na nakakalat sa iba't ibang lugar. Simula nun, nagplano na ang mga leader kung paano papatayin si Jesus. Kaya hindi na naglibot in public si Jesus sa Judea. Umalis siya at pumunta sa desert, sa bayan ng Ephraim. Nagstay siya doon kasama ang mga disciples niya. Malapit na ang piyesta ng Passover at maraming mga taga-probinsya ang pumunta sa Jerusalem para sa ritual ng paglilinis bago ang piyesta. Hinahanap nila si Jesus at nung nag-gather sila sa temple, nagtanungan sila, "Ano sa tingin nyo? Mukhang di siya dadating sa piyesta." Inutos ng mga chief priests at mga Pharisees na dapat mag-report sa kanila ang sinumang makakakita kay Jesus para maaresto siya.